Ate Risa! Mabilis na lumapit ang kanyang kapatid na si Claire at lumuhod sa harap niya. Ate Risa, narinig ko lang. Anong nangyari kay Kuya Nathan? Tumulo ang mga luha ni Risa. Kaninang madaling araw lang, may natanggap siyang tawag. Wala na raw ang kanyang asawa. Alam niyang military pilot ang kanyang asawa, pero hindi niya naman inaasahang masasawi ito habang nasa duty. Natanggap niya na lang ang tawag kahapon na sumabog ang helicopter na pinapaandar ni Nathan. Sabi nila, patay na siya. Wala nang asawa ko, Claire. Umiiyak na sabi ni Risa. Niyakap siya ng kanyang kapatid. Hindi man lang magandang huli naming pagkikita. Naluluhang sabi ni Risa. Nagalit pa ako dahil hindi niya inalis ang basura dito sa kwarto namin. Kung alam ko lang na yun ang huli, hindi na sana ako nang away sa kanya sa ganoong kababaw na dahilan. Hinawakan ni Claire ang mga kamay niya. Ate Risa, tumingin si Risa sa sahig. Hindi na siya babalik. Anong gagawin ko? Hinagod ng kanyang kapatid ang likod niya. Hindi ka nag-iisa, okay? Nandito ako, ate. Sasamahan kita. Pinagmasdan ni Risa ang kwarto nila ni Nathan na parang yun lang ang sandaling nakita niya iyon. Kahit saan siya lumingon, ang asawa niya ang kanyang naaalala. Hindi ko alam kung paano gagawin to, sambit ni Risa. 3 taon pa lang kaming nagiging mag-asawa. Hindi pa kami nagkakaroon ng anak, tapos ganito na. Ang aga niyang binawi sa akin. Bumuntong hininga si Risa at humilig sa mga braso ng kanyang kapatid. Gusto niyang isipin na masamang panaginip lang ang lahat, pero alam niyang hindi. 1 linggo na ang lumipas mula nang malaman niyang wala na si Nathan. Wala siyang katawang nakita at tanging abo na lang ng kanyang asawa. Sobrang lugmok si Risa. Ayaw niyang gumalaw, ayaw niyang mag-asikaso. Parang gusto niya nalang sumunod kay Nathan. Ulila na silang dalawa ni Claire, kaya nang magkaasawa siya, sobrang fulfilling ng pakiramdam para kay Risa. Pangarap niyang bumuo ng pamilya, maging asawa, maging ina at maging masaya, pero hindi naman yun ipinagkaloob sa kanya. Hindi siya iniwan ng kanyang kapatid na si Claire. Inaasikaso nito ang mga pangangailangan niya, pero pakiramdam ni Risa, nag-iisa pa rin siya sa gitna ng lahat. Ate, nagluto ako ng pagkain. Kailangan mo kumain kahit kaunti, sabi ng kanyang kapatid. Umiling si Risa habang yakap ang damit ni Nathan. Wala akong gana. Ate naman, malumanay na sabi ni Claire. Pero huling kain mo pa ng Huwebes. Hindi sumagot si Risa. Hinahaplos niya ang damit ni Nathan habang tumutulo ang mga luha. Susunduin ko sana siya sa susunod na linggo. Mahina niyang sambit. Nangako siyang uuwi para sa anniversary namin. May trip sana kami. Pareho kami excited. Sabi niya gusto niyang magpunta kami sa beach. Lumapit si Claire sa tabi niya. Gusto mo bang tulungan kitang ipunin ang ilan sa mga gamit ni Kuya Nathan? Para lang pansamantala, ilagay sa isang tabi. Umiling si Risa. Kapag itinabi ko to, parang tinatanggap kong hindi na siya babalik. Napailing naman ito. Ate Risa, hindi na talaga siya babalik. Wala na si Kuya Nathan. Patay ng asawa mo at kailangan mong tanggapin yon. Naninikip ang dibdib ni Risa. So, anong dapat kong gawin? Mag-move on? Hindi ko kaya. Paano ko gagawin yon? Mahal na mahal ko si Nathan. Walang nagawa si Claire sa kanya. Hindi niya na rin naman makontrol ang kanyang sarili. Hindi alam ni Risa kung paano makakausad nang wala ang kanyang asawa. Gayunpaman, uusad pa ang panahon. Kailangan niyang sumabay kahit wala na si Nathan sa buhay niya. Hi Han, kumusta ka na? Hindi pa rin ako makapaniwala na 5 taon ang lumipas simula nang mawala ka. Wika ni Risa habang nakatitig sa lalagyan kung nasaan ang abo ni Nathan. Hanggang ngayon, masakit pa rin. Miss na kita. Tumingin sa kanya si Claire. Sure ka na ba, Ate Risa? Aalis ka na ba talaga sa inyo? Marahang tumango si Risa. Oo. Feeling ko kailangan kong gawin to para makamove on. 5 taon na at napapagod na akong araw-araw magluksa.
Hindi na naman siya babalik. Masyado rin malaki ang bahay namin ni Nathan. Mas lalo lang akong nalulungkot kapag mag-isa ron. Gusto ko sa lugar na hindi pa namin napupuntahan ni Nathan para kahit papaano, hindi ko siya maalala roon. Gusto ko rin sana ng maliit na bahay lang na talagang kasya ako. Lumambot ang ekspresyon ni Claire pero may bahid ng pag-aalala. Salamat naman Ate Risa at nagsisimula ka ng mag-move on. Hindi mo kailangang manatiling nakalibing sa dating buhay niyo ni Kuya Nathan. Pwede ka namang magsimula ng bagong buhay. Pero it doesn't mean nakakalimutan mo ng asawa mo. Hinawakan ni Claire ang kanyang braso at marahang pinisil. Ate, bumangon ka ulit. Miss na kita. Sana bumalik na ang dating ate ko. Hindi sumagot si Risa. Alam ni Risa na kailangan niyang bumalik. Kaya nga lalayo na muna siya saglit para hanapin ang kanyang sarili. At umaasa siya na sa paglayong iyon, makamtan niya kung anuman ang ninanais niya. Lumipat na nga si Risa sa mas tahimik na lugar, probinsya, at pinili niya ang medyo malayo sa syudad. Malapit din sa dagat, kaya kahit papaano ay nare-relax siya. Isa naman siyang writer kaya pwede niyang dalhin kahit saan ang trabaho. Expanding the community garden, don't disturb the plants. Basa ni Risa sa isang karatula sa lugar na nadaanan niya habang namamasyal. Diretsyong lumakad si Risa papunta sa loob. Pasensya na, pero pwede bang huwag mong tapakan ng anak ko? Matalim na sigaw ng isang boses mula sa likuran. Lumingon si Risa at napapikit pa dahil sa tindi ng sikat ng araw. Isang lalaki na nasa 40s nang nakita niya. Nakataas ang manggas at may suot na gloves habang nakatayo. May hawak itong pala sa isang kamay at nakakunot ang noo. Mabilis siyang umatras. Anong sabi mo? Tinatapakan mo mga halaman ko. Mukha lang damo yan pero hindi talaga. Hindi damo ang tinatapakan mo. Saad pa nito. Napatingin si Risa sa paanan niya. Bumuo ng sandals niya sa malambot at bagong bungkal na lupa. Ay nako, sorry hindi ko alam. Lumapit ang lalaki. Lumuhod sa tabi ng nadurog na halaman na parang ginagamot iyon. Kahapon lang to itinanim. 2 oras kong ginawang bahaging to. Tapos tatapakan mo lang. Ano yung mga paa mo? Gold? Hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila nito. Medyo naiinis siya sa mga sinasabi ng lalaking nasa harap niya. Nagsorry na naman siya, pero ang dami pa rin drama sa buhay. Hindi niya naman sinasadya ang nangyari. Kung hindi lang siya nagandahan sa mga bulaklak na tanim, hindi na naman siya papasok doon. Magkapit-bahay pa sila kaya gustong-gusto niya talagang pumunta o makipag-close. Pero wag na lang, mukhang hindi niya makakasundo ang lalaking nasa kanyang harapan. Eh di sana, naglagay ka ng matinong karatula. Akala ko damo talaga kasi mukhang damo. Naiinis na sabi ni Risa. Napataas ang kilay nito. Sino ba kasing may sabing pumasok ka rito? Inimbitahan ba kita? Ikaw ang bago kong kapitbahay, di ba? Ang bago mo palang dito, trespassing ka na. Baka mamaya, mga manok ko naman ang bisitahin mo. Naiirita talaga si Risa. Ano naman gagawin ko sa mga manok mo? Ibuhos ko kaya mga ipot nun sa'yo. Umalpas ang tawa sa bibig ng lalaki. Oh, tingnan mo. Nasa teritoryo kita pero ikaw may masamang balak dyan. Tumayo ito at hinubad ang gloves. Sino ka ba? 2 linggo ka palang rito. Kung ano-ano nang ginagawa mo. Bakit ka ba napadpad dito? Sandali ka lang ba dyan sa bahay na yan o dito ka na for good? Humalukip-kip si Risa. Pakialam mo. Bakit? Ayaw mo kong kapitbahay? Well, sorry. Magtatagal ako rito. Gusto ko rito kaya hanggang huling hininga dito na lang ako. Wala kang choice kundi maging kapitbahay ako. Saka may sense kung bakit ako nandito. Inimbitahan ako ni Marlene para tumulong sa library outreach booth. Yun yung itatayo namin sa tabi ng bakod nitong garden mo. Ang ganda ng garden. Pangit naman ang ugali ng may-ari. Pinamiwangan siya nito. Hindi masamang ugali ko kung hindi papakailaman ng mga halaman ko. Ano bang pangalan mo? Risa. Risa Asuncion. Sagot niya kahit naiinis pa. David Katipan. Single na single. No girlfriend since birth. Huwag mo nang tatapakan ng mga pananim ko. Kung ganon. Ikaw pala yung sinasabi ni Marlene na byuda na titira dyan. Nakangising sabi pa nito. Pakialam ko. At pakialam mo ba kung byuda ako? Kaya siguro hindi ka nagkakaroon ng girlfriend kasi ganyan ang ugali mo.
Nang iinis na sabi ni Risa. Napakagatlabi si David at tila napapangiti. Ang ingay naman ng bago kong kapitbahay. Napairap na lang si Risa. Tinalikuran niya si David. Baka kapag nagtagal pa siya, mas lalo lang silang magkapikunan. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 taon, yun ang unang beses na tumawa siya dahil sa isang simpleng pagtatalo lang. Kinabukasan, nagsimula na ang library outreach booth nila. Marami nang pumuntang mga bata roon. Bukod sa pagiging writer, dati siyang teacher. Tumigil lang ng maging asawa niya si Nathan. Kaya masaya siyang gawin ang mga bagay na katulad noon. Ang init, sabi ni Marlene. Basa na ng pawis ang damit mo, Risa. Magpalit ka. Ako muna rito sa mga bata. Magpahinga ka na rin. Tumango naman si Risa. Medyo nahihilo na nga siya dahil sa init. Nang makapagpalit, umupo na muna siya sa harap ng lamesa habang nakatutok ang electric fan. Nagpapahinga siya nang makita niyang lumabas sa bakod si David. Hoy, trespassing ka? Saka bakit may gate yung bakod mo papunta sa bahay ko? Sita ni Risa dito. Tumawa naman si David. Akin yung lupa na yan dati. Binili lang sa akin ni Marlene kaya hindi na pinatanggal. Nangungupahan ka dyan, di ba? Saka may bibigay ako. Peace offering kasi inaway ko ang bago kong kapitbahay. Alam ko namang mainit na ang dugo mo sa akin. Baka pagising ko, sira na mga pananim ko. Matabang niya lang itong tiningnan. Mas lalo lang nag-iinit ang kanyang ulo sa mga sinasabi nito. Hindi niya naman ibubunton sa mga halaman ang inis niya kay David. Naglapag ito ng isang jug ng sa malamig sa lamesa. Para sa'yo at para sa mga bata. Masarap yan. Maraming prutas. Mainit ngayon. Parang ilang segundo ka na lang bago magliyab. Parang may nakikita na nga ako sa mukha mong apoy. Akala mo ba nakakatawa ka? Che! Sagot ni Risa pero tiningnan pa rin naman ang dala nito na siguradong magugustuhan din ng mga bata. Tamang-tama dahil nag-bake siya ng brownies kanina. Oh, sige na. Apology accepted. Kahit technically, hindi naman ako galit. Medyo inis lang. Napataas ito ng kilay. Bakit? Dahil masama ang ugali ko? Oo, may attitude ka. Sign of aging na siguro. Pangiinis niya pa rito. Tumawa naman si David. Sign of aging ka dyan. Kahit 40 na ako, hindi pa ako maligalig. Saka mukha ba talaga akong matanda? Parang kaya ko pa namang makabuntis. Sinamaan niya ito ng tingin. Saan ang galing yan? Umalis ka na nga rito. Kung gusto mong mangbuntis, doon ka sa poste. Hindi pa naman nga ito mukhang matanda. Baby face pa nga. Maaliwalas ang mukha ni David dahil palaging nakangiti. Hindi katulad ng asawa niya dati na si Nathan, palaging nakasimangot. 33 pa lang si Risa, kaya masasabi niyang bata pa siya kahit papaano. Hindi naman katandaan si David pero gusto niya lang talaga itong asarin. Naiinis siya na mas mukhang bata pa ang vibes ni David at siya naman ang mukhang mas pinaglipasan na ng panahon. Sandaling katahimikan, tapos nagsalita si Risa. Bakit mahilig ka sa halaman? Ngumiti si David. Wala lang. Bata pa lang mahilig na ako maghalaman dahil sa lola ko. Kumakalma ako kapag may mga halaman sa paligid ko. Pakiramdam ko kasi para akong magulang. Mas masakit sa akin kapag tinatapakan ng mga anak kong halaman. Napangiti si Risa kahit ayaw niya. Well, mababango ang mga anak mo. Pero ikaw, amoy kanal naman. May pinipigil ng ngiti si David. Anong amoy kanal? Baka kapag pinaamoy ko ang kilikili ko sa'yo maadi ka. Naiirita niya itong tiningnan. Tawang-tawa naman si David. Hindi niya alam kung bakit kahit nag-aasaran sila, magaan pa rin ang loob ni Risa rito. But anyway, pwede bang tumulong sa garden mo? Gusto ko rin kasi ng mga halaman. Pagbawi ko na rin sa pangtatapak sa mga halaman mo, sabi ni Risa. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni David. Oo naman, pwede kang tumulong kung wala kang ginagawa. Hindi ko lang naman garden to, bukod sa mga bulaklak. Meron ako sa likod at para sa community yon. Marami rin tumutulong dahil ang mga halamang gamot, mga gulay, pinamimigay din sa mga tao rito na hikaw sa buhay. Ano to? Ikaw ang nag-iisip? Tanong ni Risa. Tumangot-tango naman si David. Oo, ngayon mo sabihing masama ang ugali ko. Napairap naman si Risa.
Pero masaya siya na may nagagawa ito para sa komunidad. Nakakainis man, halatang mabuti ang kalooban ni David. Pagsapit ng Martes, pumunta na nga siya sa garden. Nagdala ako ng gloves ngayon. Tumingala si David sa kanya habang nakaluhod sa isang halaman. Aba, handa ah. Pinaghandaan mo talagang pagpunta dito ah. Kinilig naman ako. Napangisi si Risa at lumuhod sa tabi niya. Sira, mga halaman dito ang pinaghandaan ko, hindi para sa'yo. Kinikilig ka dyan? Tumawa naman ang malakas si David. Ha? Kinikilig ako sa mga halaman. Bakit? Akala mo ba sa'yo ako kinikilig? Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na nga. Turuan mo na ako ng gagawin ko. Tumalikod na si Risa at naglakad sa kahabaan ng garden. Tumatawa naman si David habang sumusunod sa kanya. Unti-unti silang nagsimula sa ginagawa at medyo awkward pa nga sa simula. Iniabot ni David ang mga punla sa kanya. Itinanim naman yung Risa sa lupa. Paminsan-minsan, nagkakadikit ang kanilang mga daliri kaya sinasamaan niya ito ng tingin. Tinuturuan lang kita. Mali yung ginagawa mo. Baka akala mo gusto kong hawakan ng kamay mo. Defensive na singhal ni David. Maya-maya'y nagsalita si Risa. Ano bang kwento mo? Ang unfair na alam mong byuda ako tapos wala akong alam sa'yo? Gusto mong malaman ang sekreto ko? Dati akong hari ng mga engkanto. Pinalayas nila ako kasi sobra na raw ang kagwapuhan ko. Biro ni David sa kanya. Tumawa si Risa, isang tunay na tawa na matagal niya nang hindi nagawa. Alam mo, wala talagang seryosong usapan pagdating sa'yo, no? Pero seryoso. Bakit, Hardin? Bakit nagsimula kang magtayo ng community garden? Sandaling tumahimik si David bago sumagot. Dati akong nasa urban development, kaya mahilig din talaga siguro ako sa mga ganito. Architect din ako. Pero freelance lang. Hindi na ako masyadong tumatanggap ng project kasi gusto ko rin namang magpahinga. May napundar naman ako kahit papano. Dumating sa punto na nakapagpatayo na ako ng dose-dosenang gusali, pero wala man lang lugar na gusto kong tambayan. Mas gusto ko ang mga bagay na berde. Kaya yan, pinili kong dito manirahan sa probinsya. Ako naman, pwede ba kitang tanungin? Biglang sabi ni David. Bahagyang nangamba si Risa pero pumayag din naman siya. Sige, hindi ka ba nalulungkot? Mukhang wala kang anak. Maaga kang nabiyuda. Ayaw mong mag-asawa ulit? Pahina ng pahina ang boses na tanong ni David. Napakurap siya. Ang specific naman yung tanong mo. Siguro, nakikichismis ka talaga kay Marlene. Pero alam mo, nakakalungkot mamatay ng mahal sa buhay. Namatayan ako ng kapatid dati. Kwento sa kanya ni David. Car accident. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang pagkawala niya. Pinag-aaral ko yun eh. Graduating na sana kaso biglang nangyari ang trahedyang yun. Natahimik si Risa ng ilang segundo. Hanggang sa mga oras na yon, baon niya pa rin ang lungkot at pangungulila kay Nathan. Kahit na nagsisimula na siyang umusad, masakit pa rin talaga para sa kanya. Sa tingin ko, hinawakan ko yung lungkot ng matagal. Hanggang sa ako nang hinawakan nun, sabi ni Risa at dumaan sa kanyang isip si Nathan. Naging ako na yung mismong lungkot, hindi na lang pasan kundi buong pagkatao ko, sumisigaw na ng kalungkutan. Tumango si David habang nililinis ang dumi sa pulso. Baka oras na para hayaan mong maghilom ang sarili mo. Hanapin mo ulit kung sino ka. Bahagya siyang napangiti, batid niyang tama ito. Kailangan niyang hanapin ang sarili para makapagsimula ulit. Sa mga lumipas na buwan, naging tuloy-tuloy ang pagtulong niya sa garden. Naging close na rin siya kay David at nag-e-enjoy siya na kasama ito. Hindi kasi boring kausap. Kahit minsan nakakainis, kayang-kaya naman siya nitong patawanin. Maaga ka. Ngiti-ngiti na sabi ni David. Miss mo na ako, no? Ikaw naman, Risa. Adik na adik ka masyado sa akin. Huwag mo namang ipahalatang sabi ka. Bahagyan niya itong hinampas. Ang corny ng mga jokes mo. Bilisan mo na, hindi ko kasalanan kung late ka nagising. Oo, hindi ako nakatulog. Binangungot kasi ako. Ikaw ba naman ang nasa panaginip ko? Grabe, bangungot talaga. Natatawang sabi pa ni David. Napairap na lang si Risa. Tigilan mo ako, ang aga-aga pa ah. Sige, mamayang lunch na lang ako mga asar. Nakangiting sambit ni David. Nang malapit na silang matapos, inaya siya ni David na maghapunan.
Pumayag naman si Risa kaya nagluto ito ng pagkain para sa kanila. At hindi niya napigilang purihin ang mga luto ni David. Napansin niya rin na maasikaso talaga ito. Gusto niyang tumulong pero pinaupo lang siya. Hindi lang siguro siya sanay na lalaki ang kumikilos. Kay Nathan kasi noon, palaging siya ang kumikilos. Nagluluto, naghahanda ng mga sosuotin nito at ang bahala palagi sa bahay. Kaya medyo naninibago siya kay David na masipag at parang walang tigil ang katawan. Iniisip niya na kung nagkaroon ito ng asawa, siguradong magiging mapalad. Alam mo ba, bungad ni David habang ngumunguya ng pagkain, na mas masigla raw tumubo ang mga halaman kapag kinakausap mo. Natawa si Risa habang umiinom ng iced tea. Hindi na ako magtataka, mas madalas ka pa yatang makipag-usap sa mga halaman kaysa sa tao. Ngumiti si David. Baka kasi mas magaling silang makinig. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Kumain lang sila ng kumain. Kapag nakikita ni David na nauubos ng tubig at iced tea niya sa baso, mabilis nitong sinasalinan agad. Pinagbabalat din siya ni David ng hipon kahit kaya niya naman. Hinayaan niya na lang dahil magaling itong maghimay gamit ang kutsara at tinidor. Maya-may nagtanong si Risa, marahang tinig. Pwede ba akong magtanong? Tumango si David. Oo naman. Bakit wala kang asawa? Panguusisan ni Risa. Sayang, ang asikaso mong klase ng lalaki. Swerteng magiging asawa mo. Bumagal ang pagnguya ni David. Siguro kasi hindi ko na nabigyan ng panahon. Nang pumanaw ang tatay ko, ako ang tumayong haligi ng pamilya. Sina mama, ang mga kapatid kong babae. Ako ang umako sa lahat. Nagmahal ako sa kanila ng buong buo. Kaya wala na akong ibang napapasok na tao sa buhay ko na pwede kong mahalin. Nakinig lang si Risa. Halata kay David na mahal nito ang pamilya. Bahagya siyang napangiti. Pareho lang din sila. Mahal niya rin ang nag-iisang kapatid na si Claire. Hindi siya nag-asawa hanggat hindi niya nabatapos sa pag-aaral ang kapatid niya. Hanggang sa isang araw, okay na sila. Nakakatayo na sa sariling paa. Tapos napansin ko na lang, nakalimutan ko na palang sarili ko. Lumipas ng panahon. Yung mga kaibigan ko may pamilya na, may mga anak. Ako heto, nag-aalaga ng halaman at nagbabasa ng libro. Tanggap ko ng tatanda akong binata hanggang sa... Hanggang sa? Tanong pa ni Risa. Tumingin sa kanya si David habang namumungay ang mga mata. Chismosa. Napairap naman si Risa. Ang bilis mo talagang bumasag sa mga seryosong usapan, no? Tumawa naman ito. Ang seryoso kasi ng mukha mo. Pero seryoso, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, tanong ni Risa. Gugustuhin mo pa rin ba? Ang magkaasawa, ang magkaroon ng pamilya. Muling tumingin si David sa kanya. Oo, mas lalo ngayon. At sa totoo lang, pakiramdam ko, baka umiibig na ako. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Risa. Matagal mo na ba siyang kilala? May napupusuan ka na pala. Palagay ko, oo. Sagot ni David at hindi na lumilihis ng tingin sa kung saan. Si Nathan at ako, 3 taon pa lang kaming kasal nang mawala siya. Biglang sabi ni Risa, handa nang mag-share ng kanyang nararamdaman. 3 taon ng pagmamahalan, tampuhan at mga kung ano-ano pa. Sa 3 taon na yon, hindi pa kami araw-araw magkasama dahil sa trabaho niya. Kaya kaunti lang ang mga alaala namin. Nang maging boyfriend ko siya, first boyfriend, ilang buwan lang naman kami nun. Nag-click kaya nagpakasal na kami kasi gusto niya ng asawa. Attracted lang ako sa kanya pero nang kinasal kami, doon ko na siya natutunang mahalin. Tapos isang araw, wala na siya. Hindi agad nakapagsalita si David. Patuloy lang itong nakikinig. Hindi ko alam kung paano huminga nang wala siya. Patuloy ni Risa habang nanginginig ang boses. Hinawakan ko lahat ng naiwan niya, mga damit, mga gamit, na parang mabubuhay siya ulit. Bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Pero pagod na ako. 5 taon na ako nagluluksa. Namamanhid na ako. Mas mahaba pang naging pagluluksa ko sa pagsasama naming dalawa ni Nathan. Pagod nang umiyak. Pagod nang mabuhay sa mga alaala niya sa akin. Parang unti-unti nararamdaman kong may dahilan pa para mabuhay. May mga bagay pa akong dapat gawin na mas mahalaga kaysa sa pag-iyak.
Pilit niyang pinunasan ang mga mata pero tuloy pa rin ang mga luha. Hinawakan ni David ang kanyang kamay. Ayos lang. Hindi mo kailangang itago lahat. Umiyak ka lang. Niyakap siya ni David ng mahigpit ngunit mahinahon. Nang humupa na ang kanyang pag-iyak at bumalik ang maayos na paghinga, bahagya siyang lumayo. Magkalapit pa rin ang kanilang mga mukha. Salamat, mahinang sabi ni Risa. Walang sinabi si David. Tinitigan lang siya nito ng may pangunawa at isa pang emosyong pamilyar na pamilyar kay Risa. At dahan-dahan, sabay silang yumuko. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Marahan, nag-aalangan pa sa una, pero dahan-dahan din namang naging malalim. Isang halik na puno ng sugat at paghilom, ng pagdadalamhati at pag-asa. Pagkahiwalay nila, nakapikit pa rin si Risa. David, alam ko, sagot ni David at hinalikan siya sa noo. Alam kong nasasaktan ka pa, pero sana buksan mo ang puso mo sa akin. Kasi gusto ko rin buksan ang puso ko sa'yo, Risa. Napakagatlabi siya. Wala na siyang asawa. Matagal na rin simula nang namatay si Nathan. Bata pa siya at gusto niya rin namang sumaya. Magkaroon pa ng mga anak. Siguro, sabi ni Risa at matamang tiningnan si David. Pwede nating bigyan ng pagkakataon ng sarili natin. Hindi para kalimutan ng nakaraan, kundi para magsimula ng bago. Gusto kong ikaw ang kasama ko sa pagsisimula ko. Hinawakan ni David ang kanyang kamay. Gusto ko rin yan. Simula ng araw na yon, sinubukan na nga nilang buksan ang puso nila sa isa't isa. Isang gabi, napag-usapan nilang mag-date. Napangiti si Risa habang nakaharap sa salamin. Hindi niya na matandaan kung kailan siya huling beses na nag-ayos ng ganoon. Paglabas niya ng bahay, naroon na si David na nakasandal sa bakod. May hawak itong isang bungkos na mga bulaklak na gawa sa crochet. Alam kong ayaw mong pinipitas ang mga bulaklak, kaya hindi na ako umaasa ng mga bulaklak. Yun naman pala, ganito ang ibibigay mo. Hindi ko alam kung masyado na tong OA. Sabi ni Risa habang iniabot ang mga bulaklak. Saka kapag totoo, malalanta lang. Nakangiting sabi pa ni David. Binuksan ni David ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Pagkaupo nila sa loob, bumiyahe sila patungong bayan na bukas ang mga bintana. Ang cute ng lugar na to, sabi ni Risa habang umuupo sila sa isang booth. Nagtanong kasi ako sa inaanak ko kung saan magandang mag-date. Sabi niya, dito raw sila nagde-date. Madalas dito ang mga high school student. Ani David habang nakangiti. Tumaas naman ang mga kilay ni Risa. Mukha ba tayong high school student? Natawa naman si David. Sorry na, mali ba? Alam mo namang hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Hindi ko pa nararanasang makipag-date. Gusto kong maging espesyal. First date ko rin to. Lahat ng first, ikaw lang, Risa. First kiss ko rin, ikaw. Kung gusto mo, ikaw na rin ang makaka-virgin sa akin. Aray! Ang daldal mo! Singhal ni Risa habang natatawa. Tumahimik ka, 40 ka na. Masyado ka sigurong mabait ng teenager ka, kaya kahit kalandian ay wala. Mabuti na lang dumating ako sa buhay mo. Paano kung hindi? Kawawa ka naman, kahit first kiss wala. Ngiti-ngiti naman si David. Mabuti na nga lang at dumating ka. Alam mong 40 na ako, kaya unlimited kiss na dapat. Natawa na lang si Risa. Kita naman sa mga kilos ni David na kahit matanda na ito, medyo inosente pa rin sa maraming bagay. Napag-iwanan nga talaga ng panahon, kaya kahit para silang teenager na nagdi-date doon, hinayaan niya na lamang. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sila sa kahabaan ng boardwalk na may mga bumbilyang nakasabit. May maliit na peryang nagsisimula pa lamang. Walang masyadong tao, may ilang booth ng popcorn, mga larong pambata, at isang luma, ngunit makulay na carousel. Gusto mong sumakay? Tanong ni David. Nag-alinlangan si Risa sandali. Nakakahiya. Ang tanda na natin, David. Hindi yan. Halika na, Risa. Wala siyang nagawa. Hindi pwede si David sumakay sa kabayo dahil mabigat ito. Magaan lang si Risa kaya siyang nakasakay habang nakatayo naman sa kanyang tabi si David. 1, 2, 3. Smile. Anak, hawak ka dito sa hawakan. Picturean ka ni Papa. Bilis. Ganitong pose, anak. Magpa-cute ka. Ipapadala natin sa ninang mo para maalala niyang magbigay ng pamasko.
Pangaasar pa ni David sa kanya habang kinukunan siya ng larawan. Napabusangot naman si Risa. Para kang ewan? Tawang-tawa naman ito habang tinitingnan ang mga picture niya. Maya-maya tinapat nito ang camera sa kanila. Tayo namang dalawa. Smile ka na, mahal. Napangiti naman siya at hinalikan ito sa pisngi. Mas lalong napangiti si David at yun din ang ginawa sa kanya. Pareho silang tumawa at niyakap na lang siya nito. Ramdam na ramdam niya ang saya ni David. Pagkatapos ng ride, nanatili sila sa gilid. Parehong hinihingal sa tuwa. Umupo sila sa isang malapit na bench habang pinapanood ang mga ilaw ng carousel na kumikislap sa dilim ng gabi. Humarap si David sa kanya. Alam ko namang hindi na tayo mga bata, pero feeling ko mga bata lang tayo. Isip bata ka minsan kaya hindi na ako nagtataka. Natatawang sabi ni Risa. Unti-unting yumuko si David. Binigyan siya nito ng pagkakataong tumanggi pero hindi siya umatras. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Barahan, hindi nagmamadali at walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng halik, sumandal si Risa sa balikat ni David. Magpangako tayo? Ano yun? Hinawakan niyang kamay ni David. Na kahit tumanda tayo, magkakaroon pa rin tayo ng mga gabing ganito, yung parang bata tayo ulit, mahal. Tumawa si David. Sige, pangako. Parang muling nagkaroon ng kulay ang mundo ni Risa. Hindi siya makapaniwala na muli siyang sasaya ng ganoon sa piling ng isang tao. At mas lalong nagkaroon ng pag-asa kay Risa nang gustuhin na ni David ang panibagong yugto sa kanilang relasyon. Halos buong buhay ko, puro pagbibigay ang ginagawa ko. Pero bihira akong humiling ng para sa sarili ko. Marahang hinaplos ni David ang kanyang mukha. Tapos dumating ka, kasamang magulumong dalamhati pero hinayaan mong sarili mo na magmahal ulit. Maswerte ako na ako ang minamahal mo ngayon. At sa unang pagkakataon, may gusto akong para lang sa akin. Napakagatlabi si Risa. Gusto ko lang din na sa akin ka, David. Nanlaki ang mga mata niya nang lumuhod si David. Tila dahan-dahan at maingat nitong inaalay ang sarili sa kanya. Gusto kong bumuo ng bagong buhay kasama ka, Risa. Nakangiting sabi ni David. Matatanda na tayo kaya ayaw ko nang patagalin pa. Binuksan nito ang kahon, isang simpleng gintong singsing, elegante at walang palamuti. Inaasahan niya yun kay David dahil pareho lang naman silang simple. Pakakasalan mo ba ako? Tanong nito sa kanya. Tumango siya kaagad. Oo naman, David. Magpapakasal ako sa'yo. Tumayo si David habang nakangiting abot tenga. Matagal silang nanatili sa labas kahit palubog ng araw. Sumasayaw kahit walang tugtog. Masaya na siya at wala nang mahihiling pa. Pero kung kailan masaya na ang lahat at muli nang nakabangon si Risa, saka naman may magbabalik mula sa nakaraan. Kinagabihan, habang inaayos ni Risa ang kusina, may kumatok sa kanyang pinto. Nasa loob ng bahay niya si David pero sinabi niyang siya na lang ang magbubukas. Pinunasan ni Risa ang mga kamay gamit ang tuwalya. Si Claire siguro. Sinabi niya kasi na pupunta siya rito. Baka ginabi na. David, ipapakilala kita sa kapatid ko. Napangiti naman si David at hinalikan pa siya sa pisngi. Sige. Binuksan niyang pinto. Nahulog ang tuwalya mula sa kanyang mga kamay. Nandoon si Claire pero ang kinagulat niya ay ang taong kasama nito. Nathan? Mahinang usal ni Risa. Risa, mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa. Mas lalo siyang nanigas sa kinatatayuan. Nang pakawalan siya nito, napatingin agad siya kay David na natigilan din. Napatingin si Nathan kay David at bakas ang pagtataka. Han, sino siya? Tanong ni Nathan sa kanya. Umigting ang panga ni David pero nang tumingin sa kanya ay halatang nagsusumamo. Pero hindi alam ni Risa ang gagawin. Nagulat siya at naguguluhan pa. Ni hindi niya maproseso sa kanyang utak na buhay pa si Nathan. Uuwi na muna ako, Risa. Mahinang sabi ni David at umalis na lang sa bahay niya. Alam niyang kaya siyang bigyan ng oras ni David. Lumingon siya kay Nathan. Mas mahaba na ang buhok nito. May bahagyang peklat din ito malapit sa sentido. Risa! Mahina nitong sambit. Hindi gumalaw si Risa. Hindi siya makapagsalita. Sobrang dami niyang inaalala. Hindi to totoo. Bulong niya. Ako to.
sabi ni Nathan. Totoo, buhay ako. Sorry kung ngayon lang ako nakabalik. Kumapit siya sa doorframe. Patay ka na. Walang bangkay, di ba? Paos ang tinig ni Nathan. Hindi ako yon. Pinalabas lang na patay na ako. Naaksidente ako. Hindi talaga ako sakay ng helicopter na yon. Pagkatapos kong maaksidente, nakoma ako ng ilang buwan. Wala akong maalala ng 2 taon. Nang makaalala ko, hindi ko pa rin nagawang bumalik. Delikado ang buhay ko at ayaw kong madamay ka. Umiling si Risa habang umaatras. Hindi, patay ka na. Nathan, nagluksa ako. Humakbang si Nathan pero hindi tumawid ng pintuan. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Halos hindi humihinga si Risa. Bakit ngayon lang? Kasi ligtas na. Wala na sila. Ang mga taong nagtatangkang pumatay sa akin. Mga pinagtataguan ko. Hindi ko ginustong iwan ka. Pero manganganib ang buhay mo kung uuwi ako. Puno ng pagsusumamo na sabi ni Nathan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Risa. Nang hina ang kanyang mga binti. Kung hindi siya tinulungan ni Claire, baka bumagsak na siya sa sahig. Maya-maya'y pumasok na sila sa loob. Kumalma na rin naman si Risa pero nandoon pa rin ang sakit ng katotohanan. Hindi ako bumalik para pasakitan ka ulit. Alam kong mahirap to para sa'yo. Malungkot na sabi ni Nathan. Nanginginig ang boses na Risa nang magsalita siya. Bakit ka bumalik? Pagkalipas ng 5 taon, bakit ngayon lang? Hindi ka man lang nagbalita na buhay ka. Umiwas ng tingin si Nathan. Dahil wala na akong pagpipilian. May access sila. Malalaman nila kung nakontak ba kita. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng magluksa para sa isang taong buhay pa? Taon-taon, kailangan kong magkunwaring okay kahit na para akong dinudurog araw-araw. Lumuluhang sabi ni Risa. Kung ganon, ipaliwanag mo. Huminga ng malalim si Nathan at yumuko ng kaunti. Hindi ako namatay sa pagbagsak ng helicopter, Risa. Isang palabas lang yun. Inayos nilang magmukhang kasama ako ron. Pero hindi ako sumakay. Kailangan kong magpanggap na patay para makaligtas. Sino ang gumawa ng palabas na yon? Galit na tanong ni Risa. Sinong gagawa ng ganon? Nag-alinlangan si Nathan. Parang pinag-iisipan kung gaano karaming katotohanan ang kayang sabihin. Isang taong nasa politika. Isa sa mga nasa likod ng malaking sabuatan. Nagtrabaho ako. Sangkot sa halos lahat ng iligal na gawain niya. Nang aksidente kong madiskubre ang mga lihim niya, naging delikado. Gusto niya akong ipatumba sa mga nalaman ko. Military ka. Bakit hindi ka lumapit sa pulis, sa mga kasabahan mo? Singit ni Risa, nanginginig ang tinig at hindi makapaniwala. Bakit hindi ka lumaban? Tumulo ang luha ng asawa niya. May kasalanan din ako. Nasangkot ako sa illegal na gawain pero nagsisisi na ako. Bumalik ako kasi maayos na. Makakapagsimula na ulit ako ng payapang buhay kasama ka. Bago kita maging asawa, kasangkot na ako ron. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil natatakot akong maging ibang tingin mo sa akin. Nang maging asawa kita, doon na ako naging desidido na magbagong buhay, Risa. Nagpatuloy si Nathan sa pagpapaliwanag. Pero ang mga taong tulad niya, mga makapangyarihang katulad niya, hindi ka lang nila pinapatay. Sinisira nilang lahat ng mahal mo. Binubura nilang buong pagkatao mo pati ang pamilya mo. Hindi ko kayang isama ka ron kaya pinili kong malayo sa'yo para matapos ng lahat. At para makabalik ako ng payapa sa'yo. Mabilis ang tibok ng puso ni Risa. Napaatras siya at hindi kinakaya lahat ng mga nalaman niya. Doon niya naisip na sa 3 taon nilang pagsasama noon, hindi niya pala talaga kilala si Nathan ng lubusan. Kaya ka nagpanggap na patay? Para protektahan ako? Tanong niya rito. Higit pa ron, bulong ni Nathan. Pati ikaw ang target nila kung nagpakita ako. Kapag nalaman nila may kontak ako sa'yo, ikaw ang susunod. Kailangan kong maglaho ng tuluyan sa mga mata ng lahat, maging sa'yo. Lalong bumilis ang paghinga ni Risa. Akala mo ba madali? Nagigising na lang ako isang araw at okay na? Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Nathan. Araw-araw iniisip kita. Bawat araw, Risa. At kinamumuhian ko ang sarili ko para ron. Pero hindi kita pwedeng isugal. Hindi habang nariyan pa sila. Akala ko kung sapat ang tagal ng pagkawala ko, titigil na sila.
5 taon ni Ethan. Namamaos niyang singhal. 5 taon! Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam ko. Mahina nitong sambit at puno ng pagsisisi. Alam ko at hindi ko mababawi yun. Hindi ko na maayos. Pero sana maintindihan mo. Hindi ko layuning saktan ka. Layunin kong iligtas ka. Basa na ang mga mata ni Risa dahil sa mga luha. Pinunasan niyang mga yon pero hindi nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kailangan ko ng oras ni Ethan. Kailangan ko lang mag-isip. Tumango naman ito at pilit siyang inuunawa. Nandito lang ako kapag handa ka na. Muling tiningnan ni Risa si Nathan, ang lalaking minahal niya ng lubos, ngayon ay isang multong buhay na muling bumalik sa kanyang mundo. Pero paano niya ito tatanggapin muli kung nais niya nang magsimula ng bagong buhay kasama si David? Hindi siya makapag-isip ng maayos. Nagsasalpukan ang kanyang damdamin. Nanginginig ang mga kamay niya habang pumupunta sa bahay ni David. Kailangan niyang sabihin ang napag-usapan. Kailangan niya ring magdesisyon. Risa, magaan ang boses nito, pero ramdam ang pag-aalala. Ayos ka lang ba? Hindi. Mahina niyang sagot at tiningnan ito ng mabuti. David, kailangan nating mag-usap. Narinig niya ang agarang pagbabago sa tono ng boses nito. Pasok ka. Anong nangyari kahapon? Nandyan pa rin bang asawa mo? Nagtabi ba kayo sa kama? Umiling naman si Risa. Umuwi siya sa dati naming bahay. Hinatid siya ng kapatid ko. Nakahinga ng maluwag si David. Para itong nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi siya makatingin ng direkta. Para siyang nagtataksil pero wala naman siyang itinatago. Hindi yon ang uri ng lihim na pwedeng ikubli. Buhay si Nathan. Bigla niyang sambit. Nagtago lang siya nitong mga nakaraang taon. Nagpanggap siyang patay para protektahan ako. Oo, nakita ko. Buhay nga siya. Babalik ka ba sa kanya? Mahinang tanong ni David at parang naninimbang. Hindi masagot ni Risa ang tanong nito dahil naguguluhan pa siya sa dapat na gawin. May natuklasan siyang delikadong bagay tungkol sa isang makapangyarihang tao sa politika. Tinarget siya at sangkot din siya sa dating illegal na gawain. Gusto siyang ipapatay at inakala niyang kung maglalaho siya ay maiiligtas niya ako. Ayaw niyang madamay ako, kaya umalis siya. Napailing si David at hindi pa rin makapaniwala. Hindi ka pa rin dapat niya iniwan ng gano'n na lang. Wala akong alam. Akala ko namatay siya sa crash. Ni minsan hindi siya nagparamdam. Pag-amin niya rito. Napalunok si David at nakita niya ang pag-igting ng panga nito. Gayunpaman, wala siyang naririnig na salita tungkol sa kanilang dalawa. Pasensya na, bulong ni Risa. Hindi ko alam magagawin ko. Hindi ko na kilalang sarili ko. Si Nathan ang buong mundo ko noon at ngayon nandito siya. Buhay at parang nawawala ulit ako. Lumambot ang tingin ni David kahit may kirot pa rin na bakas sa mga mata. Dahan-dahan itong hinawakan ng mukha niya. Pinahid nito ang luhang hindi niya namalayang dumaloy. Risa, mahinahong sabi nito. Nalilito ka lang kung saan ka tutungo at magiging desisyon mo. At ayos lang yun. Mahal kita, David. Bulong ni Risa. Pero minahal ko rin siya. Akala ko na ilibing ko ng pagmamahal na yon. Pero ngayon, bumalik lahat. At hindi ko alam kung paano pipiliin. Hindi ko alam kung pipiliin ko ang buhay na akala ko'y nawala o ang isa na maaaring naghihintay pa rin sa akin. Nalilito na talaga ako sa nararamdaman ko. Pumikit si David saglit, parang naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Nang muli nitong idilat ang mga mata, nandun na rin ang pagsusumamo at matinding pagmamahal. Kailangan mong piliin kung ano ang magpapabuo sa'yo, Risa. Hindi ko hihilingin na piliin mo ko dahil mas mahalaga sa akin ang nararamdaman mo. Kung pipiliin mo si Nathan, tatanggapin ko. Piliin mo kung saan ka muling sasaya. Mahinang sabi ni David. Napalunok si Risa habang nanginginig ang paghinga. Pero paano kung mali ang piliin ko? Napangiti si David at bahagyang malungkot ngunit puno ng pag-unawa ang mga mata. Hindi ka magkakamali, basta ang puso mo ang pinakikinggan mo. Niyakap siya ni David na natili siya sa mga bisig nito ng matagal. Alam niyang anuman ang magiging pasya niya,
Yun ang huhubog sa natitira pa niyang buhay. Mas nangingibabaw ang konsensya ni Risa kaysa sa pagmamahal. Kaya naman kahit naguguluhan, pinili niya pa rin manatili sa tabi ni Nathan. Gayunpaman, hindi niya maibigay ng buo ang sarili rito. Palaging bumabalik ang isip niya sa probinsya kung nasaan si David na iniwan niya. Mahal mo pa ba ako? Puno ng hinanakit na sabi ni Nathan. Yung lalaki sa bahay mo doon, bago mo siyang mahal, hindi ba? Hindi agad siya nakasagot. Mapaklang tumawa si Nathan. Kaya pa ba nating isurvive ang pagsasama natin, Risa? Iba ka na. Bulong niya. Hindi ka ng lalaking nakilala ko at hindi na rin ako ang dating ako. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi ko na kayang maging pareho, Risa. Nabuhay ako sa takot at pag-iisa. 5 taon na pagtatago mula sa mga taong gustong pumatay sa akin. Hindi ko na alam kung paano bumalik. Hindi ko na alam kung paano maging lalaking nagpapatawa sa'yo sa mga walang kwentang bagay. Hindi ko na alam kung paano maging lalaking nagpaparamdam sa'yo ng seguridad. Masakit sa puso ni Risa ang bawat salitang yon. Gusto niyang abutin si Nathan, hilahin pabalik sa mga alaala nila. Pero may bahagi sa kanyang alam ang katotohanan. Hindi na nila maibabalik ang dating sila. Wala sa kanilang pwedeng bumalik sa kung sino sila noon. Nagbago rin ako. Mahinang pag-amin ni Risa. Hindi na akong babaeng iniwan mo. 5 taon akong nabuhay nang wala ka. Nagluksa ako at nagsikap umusad. Lumambot ang mga mata ni Nathan pero nanatiling malungkot. At ngayon, nakausad ka na. Nasa kanya ka na. Natigilan si Risa. Hindi ako nandito para saktan ka, Nathan. Nandito ako dahil kailangan kong malaman. Totoo ka pa ba? Kung may natitira pa ba sa lalaking nakilala ko, sa taong kaharap ko ngayon? Humarap si Nathan sa bintana. Hindi ko na alam kung sino ako. Nakalimutan ko na kung paano maging taong nagpapasaya sa'yo. Nakalimutan ko na kung paano maging taong kaya kang ipaglaban. Huli na ba ako, Risa? Naninikip ang dibdib ni Risa habang marahan niyang hinahawakan ang kamay ni Nathan. Mainit iyon pero parang malayo. Para bang ang hinahawakan niya'y alaala na lamang at hindi ang lalaking minsang naging buong mundo niya. Gusto kong maniwala sa atin, bulong ni Risa. Gusto kong maniwala na kaya pa nating balikan ng dati. Pero hindi na ako yon at hindi na rin ikaw ngayon. Tumingin si Nathan sa kanya. Patawad, Risa. Patawad sa lahat. Sa mga kasinungalingan, sa katahimikan, sa pagpaparamdam sa'yo ng pagkawala ng hindi mo alam kung bakit. Umiling si Risa. Hindi kita sinisisi, Nathan. Hindi ko nga alam kung may dapat ba akong ipagdamdam pa. Pero hindi ko na kayong magkunwari. Hindi ikaw ang lalaking naalala ko. At hindi na ako ang babaeng minahal mo nun. Sa sobrang dami kong nalaman tungkol sa'yo, pakiramdam ko, hindi na ikaw ang lalaking dati kong pinakasalan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Nathan. Please, Risa, alam kong marami nang nagbago. Pero isang pagkakataon pa. Subukan lang natin. Please, hindi ko pa kayang mawala ka. Baka kahit kaunti may natitira pa akong space dyan sa puso mo. Ayos na ako, wala nang gulo. Kaya na kitang bigyan ng mas payapang buhay. Wala siyang ibang maramdaman kundi ang awa. Kaya nanatili pa rin si Risa doon. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi na naman siya masaya. May kailangan ka pa ba, Ate Risa? Tanong ni Claire sa kanya at nag-grocery pa para sa kanya. May dala kong cinnamon rolls, yung paborito mo? Napangiti si Risa ngunit pilit naman iyon. Salamat, Claire. Wala naman ako masyadong kailangan. Kumusta kay ni Kuya Nathan? Maingat na tanong ni Claire habang inilalabas ang cinnamon rolls. Malalim ang buntong hiningan ni Risa. Okay naman. Umupo si Claire sa tapat niya. At ngayon, naguguluhan ka. Mahal mo pa rin siya pero nakabuo ka na ng buhay nang wala siya. At hindi mo na siya mahal katulad ng pagmamahal mo noon. Kasi na kay Kuya David na lahat. Tama ba ako, Ate Risa? Tumango si Risa dahil parang ito ang naging totoo para sa sarili niya. Miss ko na si David pero naawa ko kay Nathan. Hindi ko siya maiwan. Napailing si Claire. Ate, hindi magandang magstay sa isang relationship na puro awa na lang. Hindi ka magiging masaya. 5 taon mong pinilit mabuhay nang wala si Kuya Nathan.
At sa panahong yon, natuto kang magmahal ulit. Si Kuya David, minahal mo siya kasi nakabangon ka na. Hindi siya anino ng nakaraan mo kay Kuya Nathan. Sana kaya mong ipaglaban kung anong magpapasaya sa'yo. May kirot sa puso ni Risa habang nilalamon siya ng guilt. Pero si Nathan ang una kong minahal. Siya yung akala ko habang buhay ko nang makakasama. At ngayon nandito siya. Paano ko basta kakalimutan yon? Hindi mo kailangang kalimutan, sagot ni Claire at bahagya siyang niyakap. Pero dapat mo maintindihan, ate, na ang pagdadalamhati ay hindi tumutukoy sa pag-ibig. Totoo, minahal mo si Kuya Nathan ng lubos at wala nang makakaagaw sa mga alaala ninyo. Pero hindi hawak ng lungkot ang puso mo habang buhay. At si Kuya David, minahal mo siya dahil mahal mo siya. Sa kung sino ka ngayon, hindi sa kung sino ka noon. Tinanggap ka niya. Sa tingin mo, magmamahal ka pa ba ng iba kung mahal mo pa rin si Kuya Nathan ngayon? Ate, piliin mo kung saan ka masasaya. Ayokong makita kang malungkot. Wala kang pinagtataksilan, Ate Risa. Kasi akala mo rin naman patay na si Kuya Nathan. Natuto ka lang magmahal ulit. At ang pagmamahal mo kay Kuya David, alam kong hindi mababaw. Totoo yon. Sobrang tuwang-tuwa nga ako nang magsimula ka ng magkwento tungkol sa kanya. Sobrang saya mo na kahit kay Kuya Nathan nun, alam kong hindi mo pa nararanasan. Sorry na, bias talaga ako, pero mas boto ako kay Kuya David para sa'yo. Natawa na lang siya sa mga sinabi nito habang lumuluha. Kailangan niya na talagang magdesisyon ng buo. Kailangan niyang maging sigurado para hindi na sila mas lalo pang masaktan pare-pareho. Nathan, mahinang tawag ni Risa. Sorry, pero hindi ko na talaga kayang bigyan ka pa ng pagkakataon. Hindi ko kayang bumalik sa buhay na meron tayo. Ang taong ako noon, hindi na siya ako ngayon. Hindi na ako yon. Humakbang si Nathan papalapit at iniabot ang kanyang kamay. Ngunit umatras agad si Risa. Ramdam niya pa ang dating pagmamahal, ang dating koneksyon, ngunit hindi na sapat. Hindi na dahil pinununa yun ni David para sa kanya. Mamahalin kita palagi, Nathan. Bulong ni Risa habang puno ng luha ang mga mata. Mamahalin kita. Ikaw pa rin ang bahagi ng buhay ko, pero hindi ka ng taong kailangan ko ngayon. Hindi na rin ako yung babae na minahal mo. Magiging unfair lang ako sa'yo dahil iba nang minamahal ko. Iniisip ko na magiging okay pa tayo. Basag ang tinig na sabi ni Nathan. Akala ko magkakaroon tayo ng pangalawang pagkakataon. Sorry, mahinang sagot ni Risa. Inisip ko rin yon, pero hindi tayo pwedeng bumalik. Hindi ko na kayang mabuhay sa nakaraan, Nathan. Niyakap siya ni Nathan. Naramdaman niya ang mga luha nito, pero alam niyang pakakawalan rin naman siya ng kanyang dating asawa. Kaya naman pagkatapos nun, bumiyahe na agad si Risa papunta sa probinsya. Gustong gusto niya nang makita si David. Miss na miss niya na ang lalaking minamahal niya. Subalit nang makarating, nagulantang siya sa nakita. Nandoon ang pamilya ni David na mukhang nagbabakasyon. May isang babae rin na parang kasing edad niya na tinutokso kay David. Tipid lang nang ngumiti si David habang ngiti-ngiti naman ang babae. Matanda ka na, makipag-date ka na anak. Pareho naman kayong single. Hindi pa rin nagkaka-boyfriend si Anna. Bagay na bagay kayo. Sabi pa ng nanay ni David. Tumalikod si Risa at diretsong umalis. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ilang buwan niyang iniwan si David at natural na maghanap ito ng iba. Isa ring malaking sampal sa kanya lahat ng narinig. Anong karapatan niya para balikan si David? Napaka-inosente nito, napakabait, walang karanasan at sobrang maalaga. Hindi niya deserve ang katulad nito. May dati siyang asawa na biglang nagbalik at hindi niya agad magawang piliin si David dahil nagluhan siya. Kung may bagay mang babae rito, mas okay ang mga babaeng kasing bait, kasing inosente at kasing buti ng puso nito. Namalaya niya na lang na pumunta siya sa bahay ng kanyang kapatid. Doon muna siya dahil hindi niya alam kung saan papupunta. Pagkabukas ng pintuan, agad siyang niyakap ni Claire nang makita siyang umiiyak. Ate Risa, anong nangyari? Bakit ka nandito? Akala ko pupuntahan mo si Kuya David. Hindi sumagot si Risa. Sa halip, humigpit ang kanyang yakap. Hinaplos ni Claire ang kanyang likod at dinala siya sa loob, paupo sa sofa. Hindi ko na kayang bumalik kay David. Mahina niyang sambit.
Napakunot ang noo ni Claire. Anong ibig mong sabihin, ate? Pinakawalan ka ni Kuya Nathan para makasama mo ang taong mahal mo. Tapos ngayon, ayaw mo na? Suminghap si Risa at umiling. May napagtanto kasi ako. Masyadong mabuti si David na parang hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Napakapuro ng puso niya, Claire. Walang bahid, walang kasalanan. Lahat nga ng first time nun sa relasyon, sa akin niya lang naranasan. Samantalang ako, hindi na ako inosente sa mga bagay na yon. At ako, may bahid na, may nakaraan, may asawa na akong nauna, at hindi ko agad pinili si David nung mga panahong naguguluhan ako. Hindi siya ang una kong pinangarap. Tinignan siya ni Claire. Ate, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin. Pero siya, Claire, si David, para bang hindi siya nabahira ng bigat ng mundo, lagi siyang handang magmahal, maghintay, umintindi. At ako, hindi ko yun maibalik sa kanya. Hindi ba't mas karapat-dapat siya sa isang babaeng mas okay, mas maganda, yung walang nakaraan at walang karanasan katulad ko? Hinawakan ni Claire ang kanyang kamay. So what, Ate Risa? Hindi mo kailangang maging malinis o walang bahid para mahalin siya. Sa tingin ko, hindi ganong klase ng lalaki si Kuya David. Ate, lahat tayo may sugat. Lahat tayo may nakaraan na iba pa nga gustong takasan at itago. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo karapat-dapat sa bagong simula. Si Kuya David ang pumili sa'yo. Hindi mo siya niloko, hindi mo siya pinilit. Mahal ka niya kaya nga sinabi niyang maghihintay siya kahit hindi siya sigurado kung siya bang pipiliin mo o si Kuya Nathan. Mas lalo siyang napaiyak. Niyakap siyang muli ni Claire. Ilang sandali pa, hinayaan na muna siya nito na magpahinga sa isang kwarto. Kailangan niya yon para naman kahit papaano ay kumalmang utak at puso niya. Kinaumagahan, gumalaw si Risa sa ilalim ng kumot. Namamaga ang mga mata mula sa buong gabing pag-iyak. Masakit ang ulo niya at hindi pa rin humuhupa ang bigat sa dibdib. Gusto na lang niyang manatiling tulog pero natigilan siya sa mga bisig na nakayakap sa kanya. Isang pares ng mga bisig, isang dibdib sa likod niya at isang mahinang hininga sa kanyang tenga. Napadilat siya kaagad. Ano ba? Napabalikwaz siya. David? Nakahiga pa si David, magulo ang buhok at bahagyang nakadilat na nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong, bahagyang lutang pa pero gising na gising sa pagkabigla. Napabuntong hininga si David at isinandal ang baba sa kanyang balikat. Tumigil ka na muna sa kakatanong, Risa. Matulog ka na. Kailangan mo yan. Napalunok si Risa at hindi makapaniwala. Ano? Hindi, David, magpaliwanag ka. Bakit ka nasa kama ko? Sa kwarto ko? Sa gantong oras? Sinubukan niyang lumayo pero hinila siya ni David pabalik. Niyakap siya nito at talagang dinantayan pa siya ng binti. Tinawagan ako ni Claire. Mahinang sabi nito. Si Claire? Sumubsob ito sa kanyang batok. Oo, sinabi niyang buong gabi kang umiiyak. Na sinabi mo rin sa kanyang lahat na iniwan mo na si Nathan. Humigpit ang hawak ni Risa sa kumot. Sinabi niya lahat? Tumango si David habang hinahaplos ang braso niya. Nag-aalala siya. At kapag nag-aalala siya para sa'yo, nag-aalala rin ako. David, sana kumatok ka na lang at ginising mo ko. Medyo mataas ang boses niya. Hindi yung basta ka nalang papasok dito. Parang taong gubat. Tumawa si David at bahagyang nakapikit pa rin. Bukas ang pinto at tulog ka na. Naakit na akong tumabi sa'yo. Inaantok ako sa haba ng biyahe kaya natulog na ako sa tabi mo. Kahit na. Kumilos muli si Risa. Nagpipilit kumawala sa pagkakayakap. Risa, mababa at paos ang boses ni David. Huwag ka na munang gumalaw. Napahinto siya. Bakit? Napailing si David at ibinaon ang mukha sa kanyang leeg. Kasi kung gagalaw ka pa, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nanlaki ang mga mata ni Risa. David, ano yan? Lumayo ka nga sa likod ko. Sorry na, sagot nito at muling napaungol. Huwag ka nga sabing malikot, pasensya na, hindi ko to plinano. Ganyan talaga yan kapag umaga tapos katabi pa kita. Umusog ulit si Risa. Hindi mo maidikit sa akin yan. Sinusubukan ko ng pigilan. Iritang sabi ni David. Pero ang bango mo, ang lambot mo, lalaki lang ako. Huwag ka mag-alala, kakalma rin to. Saka hindi ko gagawin.
Hindi natin gagawin. Kasal muna, Risa. Huwag ka lang malikot. Steady ka lang, mahal. Tumayo siya at hinampas si David ng unan. Labas! Tumawa si David at iniwas ang mukha. Bumalik si Risa sa pagkakahiga nang madali siyang hinila pabalik ni David at niyakap ng mas mahigpit. Hoy! Bitiwan mo ako! Hindi pwede, sabi ni David at natatawa pa rin. Kailangan mo ng pahinga. Napasimangot si Risa pero naramdaman niya ang lambing at senseridad ng yakap ni David. Maya-maya'y nagsalita ito ng mas banayad. Risa, sambit ni David at hinawi ang kanyang buhok. Huwag kang mawala ng tiwala sa sarili mo. Huwag mong isipin na hindi ka sapat dahil minahal mo si Nathan. Para sa akin, ikaw ang perpekto. Mabait ka, matatag ka, at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, nandito ka pa rin. Marunong pa rin magmahal. Hinalikan nito ang kanyang noo. Ang mahalaga, ako nang huli. Ako ang mananatili. Ako ang magiging ama ng mga anak mo. Ako ang magiging tahanan mo habang buhay. Nagpunta ako sa bahay mo, naabutan kong nandun ang pamilya mo tapos may babaeng inaasar sa'yo. Bagay kayo, mahinang sabi ni Risa at puno ng paitang boses. Kumunot ang noon nito. Sino? Si Ana? Inaasar lang kami. Hindi ko naman gusto yon. May mahal na akong iba. Saka anong bagay kami? Mas bagay tayo, Risa. Hindi ako papayag na hindi. Kaya ba ayaw mong pumunta sa akin kasi nagsiselos ka? Marahan siyang tumango. Napabuntong hininga ito. Wala kang dapat ikaselos. Kasi ikaw lang naman ang mahal ko. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, matulog na tayo. Tulog lang ha. Ngumiti si David at muling yumakap. Unti-unti silang binalot ng katahimikan. Ngunit hindi lahat ng katahimikan ay pangmatagalan. Sa parehong araw na yon, sa gitna ng damdamin, init at mga panatang nawasak sa isang sulyap at isang halik, may naganap na nga sa kanilang dalawa. May mga damit na nalaglag at mga hiningang mabibilis. At sa init ng pagmamahal at pangungulila, nabasag ang pangako ni David. Hapon na nang muli silang magising. Tahimik ang silid, tanging maririnig ay ang banayad na paghinga nila at kaluskos ng kumot. Nakahiga si Risa at hindi pa rin gumagalaw. May kakaibang kilig pa rin nararamdaman ang katawan niya, habang ang tibok ng puso'y mahinahong kumakaba. May karanasan na siya dahil kay Nathan, pero pakiramdam niya, parang binigay niya ulit ang sarili sa unang pagkakataon dahil sa ipinadama ni David. Bahagya siyang lumingon at nakita si David sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata nito, namumula ang mga pisngi at abalang-abala sa pagtatakip ng kumot sa kanilang dalawa. Mukha itong seryoso at halatang hindi alam ang susunod na gagawin. Doon na siya natawa. Napalingon si David. Bakit? Bakit ka tumatawa? Ikaw? Sagot niya habang tumatawa pa rin. Parang may kasalanan kang ginawa at pilit mong tinatakpan ng ebidensya. Napangiti si David. Mahal, sinusubukan ko lang maging disente dito ah. At ewan ko, hindi ko alam ang dapat kong gawin ngayon. Tumingala ito sa kisame at huminga ng malalim. Hindi ako makapaniwalang hindi na ako virgin. Mas lalo tuloy natawa si Risa. Tinakpan niyang mukha at umiling. David, ang tanda mo na. Ganyan pa rin ang reaksyon mo? Ano? Tanong ni David at natatawa na rin. Totoo naman. Dati iniisip kong hintayin ng kasal. Ngayon wala na. Inaakit mo ako. Ang likot-likot mo. At grabe. Tumingin ito kay Risa na manghang-mangha. Hindi ko akalaing ganun palang pakiramdam. Humiga si Risa ng patagilid habang natatawa pa rin. At ano nga bang naramdaman mo, ha? Namula si David at napatakip pa ng kumot sa mukha nito. Masaya. Basta lahat ng pwedeng maramdaman, naramdaman ko na. Masarap din. Kung alam ko lang na ganito, sana ginawa ko na dati. Pero naisip ko, hindi pa kita kilala noon. Kaya mas okay na naranasan ko lang ngayong 40s na ako. Alam mo, parang lumabas ang kaluluwa ko at pilit na niyayakap ang kaluluwa mo. Para akong namatay ng 1 second. Lumakas ang tawa ni Risa habang hawak ang tiyan. Napaka-OA mo, David. Seryoso ako. Sagot ni David, namumula pa rin pero nakangiti. Intense. Maganda rin. Ang ganda mo pagmasdan. Feel ko mas mahal na mahal mo ako. Mahal kita. Bigla niyang sabit at ang tawa'y napalitan ng lambing. Lumiwanag agad ang mukha ni David. Mahal din kita. Gusto mo isa pa? Natawa si Risa.
Tama na, nakatatlo na tayo. Niyakap siya nito ng nanggigigil. Oo nga pala. Sige, pakasal na muna tayo. Susubukan ko kung kaya na agad bukas. Walang ibang ginawa si Risa kundi ang tumawa. Wala nang mapaglagyan ng kagalakan sa kanyang puso ngayong kasama niya na si David. Madali nang inasikaso ni David ang kasal nila. Gusto nitong sa garden sila ikasal at gusto niya rin naman dahil doon sila nagkakilala. Mas hands-on si David sa preparation dahil ito na talaga ang atat na atat magpakasal. Kaya naman, nang kasal nila, halos nagulat din siya sa mga ginawa. Sunset ang napiling oras ng kasal nila. Namumukadkad din ang mga bulaklak sa bawat sulok. Nakatayo si Risa sa dulo ng aisle habang kumakabog ang puso. Hindi dahil sa kaba kundi sa sobrang emosyon ng araw na yon. Hawak niya ang isang bouquet ng puting lilis at mga rosas. Claire, kanina ka pang umiiyak. Punan niya sa kanyang kapatid. Mas lalo naman itong naluha. Sorry na, masaya lang. Ikakasal ka kasi ulit at this time, nakikita kong mas masaya ka na. Pero hindi lang ako maghahatid sa'yo. Dalawa kami. Maya-maya tumabi sa kanya si Nathan. Nagulat siya nang makita ito. Nathan? Mahina niyang sambit. Kung papayagan mo ako. Mahina rin itong sabi. Ikinararangal kong ihatid ka sa altar papunta sa bagong lalaking nagpapasaya sa'yo. Pinigilan ni Risa ang biglaang pagtulo ng luha. Wala nang galit o hinanakit sa mga mata ni Nathan. Nandoon ang kapayapaan at pagtanggap. Sigurado ka? Mahinahon niyang tanong. Tumango ito. Masaya ka at alam kong mahal ka niya sa paraang karapat-dapat kang mahalin. Ngumiti si Risa at isinuksok ang braso sa bisig nito. Salamat. Habang magkasamang lumalakad sa aisle, napalingon ang lahat. Ngunit ang mga mata ni Risa ay nakatuon lang kay David. Nakatayo ito sa ilalim ng floral arch at tanging siya lang ang nakikita nito. Pagtapat nila, humarap si Nathan kay David. Ingatan mo ng mabuti. Iingatan ko at mamahalin. Sagot ni David na puno ng katiyakan. At sa ikinagulat ng lahat, lumapit si David at niyakap si Nathan. Salamat sa pagpapalaya sa kanya. At sa pagdala sa kanya rito, sana makapagsimula ka ulit ng bagong buhay. Makahanap ka ulit ng taong magmamahal sa'yo. Tinapik ni Nathan ang likod nito at may bahagyang ngiti. Salamat. Payak lang ang seremonya ngunit puno ng damdamin. Nang magsimulang magpanata, nanginginig ang boses ni Risa dahil sa kaligayahan. Nagpalakpakan ang mga bisita. Nang maglapat ang kanilang mga labi, mas naramdaman ni Risa ang bagong simula sa buhay nila. Pagkalipas ng ilang taon, marami na ang nangyari. Masaya silang naninirahan sa probinsya. Adik pa rin ang asawa niya sa mga halaman habang nagtuturo naman siya sa mga bata magbasa. Maya-maya'y umalingaw-ngaw sa bahay ang halakhakan at tunog ng maliliit na paa. Papa, takbo po! Paparating ng dinosaur! Sigaw ng anak nilang si Leo, 5 taong gulang at may ngiting kuhang-kuha kay David. Wag papa! Tago po tayo! Hiyaw naman ni Isabel, sabay hila ng kumot at itinakip kay David. Umungol si David na parang nabalian. Aray! Ang likod ko! Matanda na ako para sa ganito! Nakasandal si Risa sa may pintuan habang umiinom ng kape. Talaga? Kagabi parang ayos na ayos yung likod mo ah. Hanggang umaga kang gising. Kung hindi pa ako nag-ayang matulog, hindi ka pa matutulog. Tiningnan siya ni David na may halong babala at amusement. Ang ingay mo! Huminto naman ang mga bata. Ano pong nangyari kagabi? Tanong ni Leo. Wala. Mabilis na sagot ni David. Nagbuhat lang si Papa ng mabigat na grocery. Sige, laro lang kayo dyan. Kapag napagod kayo, kami naman ang maglalaro ng papa nyo. Pilyang sabi ni Risa. Biglang umayos ng tayo si David. Talaga? Parang nawala ng sakit ng likod ko. Wow, magic! Natawa naman si Risa. Tinakasan na ni David ang mga anak nila at hinayaang maglaro sa garden. Sumiksik ang asawa niya sa tabi niya at naglalambing na yumakap. Hinaplos niya ang buhok ni David. Simple lang ang pamumuhay nila pero sobrang saya ni Risa. Sa pagkakataong yon, mas naramdaman niyang maging isang babae, maging isang asawa, at maging isang ina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay lumalago, umuusbong at muling sumisibol. Itinuturo sa atin na pahalagahan ang mga alaala, ngunit tanggapin ang paglipas ng panahon.
sapagkat ang tunay na ligaya ay dumarating kapag namuhay tayo ng hindi ayon sa takot o pagsisisi. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.